Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 1, Day 5. Amen. So magpapatuloy na tayo sa ating pagbabasa. 2 Corinthians 4:16 to 17. Therefore we do not lose heart. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. So ang nasisira sa atin ay ang ating panlabas na tao. Tumatanda, nagkakasakit, at hanggang sa kung natagalan ng pagbabalik ng Panginoon, siyempre ito ay mamamatay. So yan yung panlabas na katauhan natin, panlabas na tao. Subalit bagamat ang ating panlabas na tao ay nasisira, subalit ang ating panloob na tao ay nababago araw-araw. Yan ang maganda dyan. Ang ating panloob na tao ay binabago. At ito ay ang pinakapaksa sa MR na ito. Amen. For our momentary lightness of affliction works out for us more and more surpassingly an eternal weight of glory. Dito naman binabanggit sa atin ang ating affliction, mga pagdurusa. Sinasabi niya na ang ating mga pagdurusa ay gumagawa naman para sa atin. At ito ay mga bagay na pansamantala lamang at hindi naman siya mabigat. Ang mga pagdurusa natin ay magaang lang. Magaang lang naman yan. Kung sabi mo mahirap, sabi ng Biblia, wala yan, magaang lang yan. At pansamantala lang siya. Okay. At itong mga affliction na ito ay gumagawa sa atin ng higit, lumalampas sa ating pag-akala o kaisipan. No? At ito ay humahantong sa eternal weight of glory. Mabigat. No? Na kaluwalhatian. Kaya ang ating mga pagdurusa, magaang lang yan. Pansamantala lang yan. No? At ang kapalit naman ito ay mabigat at walang hanggang kaluwalhatian. Amen. So magbabasa na ako. In God's design, all of us who are His chosen people have to go through sufferings. So malinaw yan. All of us, lahat tayo, walang exempted. Lahat tayo na mga pinili ay dadaan sa mga pagdurusa. Wala, hindi ka makakaligtas dyan. Dadaan tayo sa pagdurusa. At meron naman dahilan yan. There is no exception to this because He wants us to be transformed from the realm of the old creation into the realm of the new creation. This transfer is a process of suffering. You may think that you made a mistake in your choice of your partner in marriage, but regardless of how much wisdom you exercise in choosing a spouse, eventually your choice was a mistake. So ang sinasabi rito, tayong lahat ay magdudusa. Magdurusa tayo. At walang exception. Bakit ba? Bakit ba? So yun ang tanong. Sapagkat ang pagdurusa natin ay ang natatanging paraan upang tayo ay mailipat mula sa kasaklawan ng lumang nilikha tungo sa kasaklawan ng isang bagong nilikha. So ibig sabihin, meron itong prosesong dadaanan. Ang paglipat mula sa kalumaan, lumang nilikha, tungo sa bagong nilikha. At ito yung tinatawag nating proseso ng pagbabago. Pagbabago. At ang pagbabago kasi rito, hindi ito yung binabago mo yung sarili mo o nababago yung ugali mo. Hindi, ang pagbabago dito ay isang proseso ng kaligtasan, paglipat mula sa lumang nilikha tungo sa bagong nilikha na tinatawag nating pagpapabago. Ba't naman nasingit dito yung tungkol sa marriage? Sabi niya,
minsan iniisip mo yung iyong pag-aasawa ay parang mali. Nagkamali ka yata ng pagpili. Ano yan? Ibig sabihin, talagang sinadya ng Panginoon yan. Bakit ba sinasabi natin nagkamali? Kasi binanggit dito yung pagdurusa. Pagdurusa. Na marami sa mga pagdurusa ng mga tao o mga kapatid ay may kinalaman sa kanilang married life. Yun, married life. Na tila bagay yung iyong nakuhang asawa o kapartner ay mali. No, sapagkat nagdadala siya ng pagdurusa sa buhay mo. No, pero sabi niya, hindi mali yan. No, akala mo lang yan. Sapagkat wala kang magagawa, yan ay isinaayos ng Panginoon. Na para bang mali? Parang mali. Pero lahat yan ay isinaayos ng Panginoon. No? At ang hantungan ay pagdurusa. Sabi mo, hindi na ako mag-aasawa. Mas magdudusa ka pag hindi ka nag-asawa. Kaya wala kang lusot. At lahat tayo ay dadaan sa ganitong bagay. Amen. So after hearing this fellowship, some who are not married may feel that it is better not to marry. But not to marry will bring us more sufferings. Then what shall we do? We have to be inwardly happy in our sufferings. The Apostle Paul says that he rejoiced in his sufferings because he realized that all sufferings are the process to make us new. Okay, so rejoice in your suffering. Huwag mong dibdibin. Si Pablo, sinabi niya, na sa gitna ng kanyang mga pagdurusa, siya ay nagagalak. Yung pagdurusa, hindi naman niya nagiging kagalak-galak. Sino ba naman ang habang nagdurusa ay nagagalak? Pero ang nagbigay ng kagalakan sa kanya ay ang resulta ng pagdurusa. Na alam niya na ang pagdurusa ay isang daan upang siya ay mabago. No? Kaya yung pagbabago, yun yung blessing na kung saan siya ay natutuwa. No? Kaya bagamat may pagdurusa, naiintindihan naman niya na ito ay paraan, isang paraan upang marating niya ang pagbabago. Walang makakawala dyan. Lahat tayo magdurusa. Pwedeng sakit. So kamakailan, nagkasakit ako. Masakit. Ang dami kong pagdurusa. Ang pagkawala ng mga ilang mahalagang bagay sa buhay natin, yan ay nagsasanhi ng pagdurusa. Ano pa? Pati mga negosyo, minsan nawawala. At minsan, may mga mahal sa buhay din ng mga tao na nawawala. At yan ay mga pagdurusa. Mga gamit na nasisira. Kung minsan yung sasakyan, kakabili lang, nasira agad. Hindi naman nasira yung makina, nabangga. Nakakapagdusa rin yung mga ganyang bagay. Ang daming paraan ang Diyos upang idaan tayo sa mga pagdurusa. At wala tayong magawa. Sapagkat yan ay pagsasaayos niya para sa layunin na tayo ay baguhin. Kaya wag na kayo magtaka. Tanggapin na lang ang pagdurusa at maging masaya sa gitna ng mga pagdurusa. Anyway, sabi naman ni Paul, pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan. At ang isa pa, magaang lang naman yan. Kung ikukumpara mo sa darating na walang hanggang kaluwalhatian na merong bigat kaysa sa pagdurusa. Amen. In 1 Thessalonians 3:3, Amen, that no one would be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed for this. Amen. So, footnote 2 on this verse says, God has destined, appointed, that we should pass through affliction. Hence, affliction are God's allotted portion to us, and He has set us, located us in a situation of afflictions. Walang kawala. Talagang ang Diyos pala ang nagsaayos nito. Itinalagay niya yan. At binigyan niya tayo ng ganyang bahagi. Kaya wala tayong magagawa dyan.
No? At ang pwede lang natin sabihin, huwag kang mayanig ng mga pagdurusa. Huwag kang mayanig, huwag kang mawala ng puso dahil sa mga pagdurusa. Huwag tayong ma-disappoint sa mga pagdurusa sapagkat yan ay kailangan natin. Kailangan natin para sa kabaguhan. Amen. We have been appointed to sufferings. The reason I am calm in the midst of sufferings is that I realize that the real blessing is not outward peace and joy, but the actual renewing in our Christian life. So binanggit niya yung blessing dito. Blessing. Pag sinabi natin blessing, mga mabubuting bagay yan. Sasabihin mo ba yung affliction ay blessing? Parang blessing talaga yan eh. Sapagkat ang blessing naman, hindi naman yung affliction, yung bunga ng pagdurusa. No? Kaya ang bunga niya ay ang pagbabago. Yun ang blessing. Kung binago ka, yan ay blessing. Di ba? Mula sa lumang nilikha na give up na ng Diyos. Dinadala niya tayo sa isang bagong paglikha. Yan ay sa pamamagitan ng pagtitigmak ng kanyang buhay tungo sa atin. At dahil dyan, yung affliction o pagdurusa ay blessing din. Kung wala kasi yan, hindi tayo mababago. So, ganun ang ibig sabihin. So, medyo siguro nalilito tayo. So, tingnan natin ang ano pa sasabihin dito. Amen. In Matthew 13:43, the overcomers are likened to the sun shining forth in the kingdom of their Father. The sun rises afresh every morning. If we are to be the overcomers, the sun must also rise up every morning to be revived by the Lord. We must follow the sun to be revived and to be and to have a new start every morning. Our path is like the dawning light that shines more and more until the full day. Proverbs 4:18, I like Paul's expression, okay, in 2 Corinthians 4:16, day by day. Okay, so pumakli yung topic natin tungkol sa mga overcomers. Ang mga overcomers or mandaraig, mga kapatid, ay inihambing sa araw, sa sikat ng araw. No, kung saan ang araw ay sumisikat sa umaga, patindi ng patindi hanggang hapon, hanggang sa siya ay maging maliwanag na maliwanag. Na sinasabi, ang mga mandaraig, dapat maging katulad tayo ng araw. Meron tayong simula sa umaga, nagra-rise up ka. At sa iyong pag-rise up, na-revive ka, na panauli, at naging masigla, at naging maliwanag mula sa umaga, paliwanag ng paliwanag, lumiliwanag hanggang sa dapit hapon. So yun ang dapat na buhay ng isang mandaraig. Kaya lang minsan, maliwanag sa umaga, pero may nangyari sa katanghalian, dumilim. So hindi dapat gano'n. Dapat tuloy-tuloy ang ating pagsikat. Mula umaga hanggang hapon, hanggang sumisila yung liwanag mo. Yan ang overcomers. Nang ibig sabihin, pinakikita sa atin na ang buhay ng isang mandaraig ay sumusulong araw-araw. Araw-araw. Kung paano ang sikat ng araw ay sumisikat, araw-araw, ganyan din tayo bilang mga mandaraig. Bawat araw, sumisikat. Bawat araw, nagliliwanag. Bawat araw, nare-revive. Bawat araw, napapanauli. Yan ang buhay ng isang mandaraig. At itong ganitong pamumuhay, kailangan din ng ating cooperation sa Panginoon. Kailangan makipag-cooperate ka sa Panginoon.
Gumising ka ng umaga, mag-MR ka, magbasa dalangin, tanggapin ang liwanag at maging katulad ng liwanag na sumisikat simula sa umaga hanggang sa hapon. Amen. We are being renewed day by day. This means that day after day, we have to be revived by the Lord. Yesterday morning, we may have had a revival, but this morning we need another one. And tomorrow we need another one. Every year, we need 365 revivals to be renewed day by day. Oh, bagong taon ngayon. At sa next year, naka 365 days tayo ng revival. Wow! Diba? Ano nangyari? Na-renew tayo, na-renewed. At natanggap natin ang transformation. Amen. God has the best provisions to keep us to receive the renewing. The first provision is the cross, the putting to death of Jesus, according to 2 Corinthians 4. Paul was always under the killing of the cross, the Lord's death. The cross is the greatest help to accomplish the renewing for us. So yan yung unang provision, yung cross. Ang cross ay mga bagay na isinaayos upang tayo ay dalhin sa kamatayan. At itong kamatayan na ito ay nakakagawa ng isang malaking gawain. Tumutulong siya upang tayo ay mapabago araw-araw. Yan din ang karanasan ni Paul. Sabi ni Paul, araw-araw na ilalagay siya sa kamatayan ni Jesus. So yan yung suffering. Ang mga suffering natin ay katulad sa krus na ginagamit ng Panginoon upang sa pamamagitan nito, maibaling tayo sa Panginoon. Amen. Amen. The second provision is the Holy Spirit. Titus 3:5 speaks of the renewing of the Holy Spirit. We have the Holy Spirit within us. His main work is first to regenerate us and then to renew us every day. We are receiving the new supply of the Spirit daily to renew us metabolically. Amen. Ang pangalawang provision ay ang Espiritu. Anong ginagawa ng Espiritu? Sinusuplayan tayo. At sa pamamagitan ng kanyang masaganang tustos, sinasabi sa atin, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. At yung pagtutustos na yan ay gumagawa sa atin. Siyempre, una-una yung Espiritu, isinilang tayong muli. Pagkatapos niyan, tinutustusan naman tayo araw-araw. Upang sa pamamagitan ng pagtutustos ng Espiritu, tayo ay mapabago metabolically. Ang ibig sabihin, yung metabolic kasi, yan ay aspekto ng pagbabago sa pamamagitan ng buhay. At ang pinakamagandang halimbawa, yung pagkain natin. Ang pagkain natin ay aspekto ng buhay yan. Kumakain ka. Yung pagkain, dinadala natin sa loob natin. Pagkatapos yan ay nagiging proseso, metabolic yung kanyang proseso na ang mga nutrients ng pagkain na i-distribute sa ating buong katauhan. Kaya nagbubunga ng magandang kalusugan, magandang itsura, makinis na balat, maayos na paningin, pandinig. Nagiging tustos natin yan para sa isang malusog na pangangatawan. So, ganun din ang Espiritu. Kailangan din natin ng malusog na spiritual na buhay. Kaya ang Espiritu ay tustos natin. Amen. The third provision God gave us is our mingled spirit. Our human spirit mingled with the divine spirit. In our human spirit, the Holy Spirit dwells, works, and renews us.
Ephesians 4:23 says that we need to be renewed in the spirit of our mind. Our spirit is the place where we receive the renewing. Our mingled spirit spreads into our mind, thus becoming the spirit of our mind. It is in such a spirit that we are renewed for our transformation. So third provision na to. Ano ito? Ang pinaghalong espiritu. Ang espiritu natin ay pinaghalong espiritu. Ang ating pantaong espiritu ay naihalo sa Espiritu Santo. Naghalo ang dalawang espiritu at tinatawag natin itong mingled spirit. Pinaghalong espiritu. No? At dito sa pinaghalong espiritu, nakakagawa ang espiritu. Gumagawa ang espiritu at ibinabago niya, dinadala niya ang pagbabago sa atin mula sa ating espiritu. Kaya sinasabi rito na ang mingled spirit natin ay lumalaganap, umaabot hanggang sa ating kaisipan. Kaya binanggit dito yung espiritu ng kaisipan. Kapag ang espiritu ay lumaganap, umabot hanggang sa ating kaisipan, ang ating kaisipan ay magiging kaisipan ng espiritu. Spirit of the mind. No? At itong ganitong proseso ay nagbubunga ng pagbabago tungo sa transformation. Kasi ang transformation ay bunga ng pagbabago. Ang transformation ay ang resulta ng pagtitigmak ng espiritu. At ito ay nagaganap sa ating pinaghalong espiritu. Amen. Amen. Many times when we are suffering, we are questioning, why am I suffering? What is the reason? While we are in the midst of suffering, we need to receive the renewing. Otherwise, the suffering we pass through means nothing to us. Within us, there is a refuge. This refuge is our spirit. We need to turn from our mind to our spirit, and we are safeguarded, hidden, and concealed from any attacks. It is in our spirit that we will be renewed. Amen. Amen. So, kine-question mo ba yung suffering? No? At sinasabi mo, bakit ba ako nagdurusa? Nanampalataya na ako sa Panginoon. Kaya, kung hindi mo na pakinggan itong mensahe ito, ganun nga ang mangyayari. Bakit may pagdurusa? Bakit nangyari yung mga bagay na yon? Bakit ako napighati? Hindi mo naiintindihan. Kasi hindi mo pa nabasa itong message na to. Ngayon, naintindihan mo na ang pagdurusa ay procedure yan, proseso upang tayo ay mapabago. At malinaw na pinapakita rin dito na ang pagbabago, mga kapatid, ang pagbabago ay isinasagawa ng Espiritu sa ating Espiritu. Dinadala niya ang tustos ng Espiritu upang sa pamamagitan ng tustos ng Espiritu, madala sa atin ang mga bagong bagay na nanggagaling sa Diyos. At kapag may tustos ng Espiritu, nadi-discharge naman yung mga lumang bagay sa atin. So, merong pagdi-discharge, merong pagcha-charge. Yung Espiritu, dadali niya yung mga sangkap ng Diyos, mga proseso ng Diyos. Dadali niya ang kung ano ang Diyos tungo sa iyo. At tayo naman mga tao, taglay natin ang lumang nilikha, mga lumang bagay, lumang konsepto. At pag dumadating naman yung mga bagong bagay, yung mga lumang bagay, kusang nadi-discharge na yan. Walang ka-effort. So kung sasabihin mo na, brother, marami akong masasamang ugali huwag mo na alalahanin yan, madi-discharge yan. Tanggapin mo lang ang patuloy na tustos ng Espiritu at kusang-kusa yung mga lumang bagay na i-discharge siya sa atin yan. At pagkatapos, binanggit ng ating Espiritu, mga kapatid, ay refuge. Ang ibig sabihin, taguan mo yan, kanlungan mo yan sa panahon ng pagdurusa. Sapagkat sa panahon ng pagdurusa, minsan lito tayo.
Ano ba itong nangyayari dito? At pwede samantalahin niya ng kaaway upang tayo ay iligaw, linlangin. No? Kaya ang pinakamainam sa panahon ng pagdurusa, bumaling ka sa Espiritu. Kunin mo ang Espiritu bilang iyong kanlungan. No? At diyan ligtas ka. Protektado ka dyan. No? At sa panahon ng ating pagdurusa, higit tayo magiging bukas sa Panginoon. Sapagkat kung walang pagdurusa, kalmado yung buhay mo, masarap yung buhay mo, hindi ka nagbubukas sa Panginoon. Pero kung ikaw ay nagdurusa, Panginoong Jesus, alalahanin mo ko, Panginoong Jesus. At sa ganyang uri ng pagbubukas, ang Espiritu ay dumadaloy tungo sa loob natin. Kaya tama naman, kailangan ng pagdurusa para sa ating pagbabago at transformation. So maganda itong message na to.